Nakalaya na si Gerardo Biong. Siya yung dating pulis na nakulong dahil sa pagsira ng mga ebidensya sa Visconde Massacre. Madamdaming siyang nagpaalam kanina sa kanyang mga kakosa at sa mga bantay sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nakatutok si John Consulta. Di na napigilan ni dating police officer Gerardo Biong ang maging emosyonal nang malamang dumating na ang kanyang release order mula sa DOJ. Matapos manalangin sa loob ng kanyang selda sa medium security ng National Bilibid Prison, agad niyang sinimulan ang pag-e-empake ng mga gamit, katulong ang mga kapwa bilanggo. Sa yung kama mo, sa yung ito po yung higaan ko. Ito lang yung kama mo. Dito, pinahiga. Suot ang kulay puting polo at pantalon. Umikot na si Biong sa medium security facility sa huling pagkakataon para pasalamatan ang kanyang mga kakosa at bantay at iba pang tao na naging bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Pagkabait ka ha? Ikaw ha? Lalaya na ha? Yes. Serto na. Lalaya ka na. Mula sa kanyang selda, palabas sa kanyang kalayaan, marami pa ang bumati at kumamay kay Biong. Abot-abot ang ngiti habang bumabiyahe papunta sa opisina ng Bureau of Corrections sa loob ng NBP para sa mga huling proseso. Hindi niya matigil-tigil yung pagpapasalamat ni dati niya police officer Gerardo Biong sa Diyos dahil nga sa napakalaking biyaya daw dumating ngayong araw na ito, at ito na ang pinaka-iintay niyang araw, ang araw ng kanyang paglaya. Nang marating ang tanggapan ng mga opisyal ng Bureau of Corrections, naging mainit ang yakapan ng mag-asawang Biong. Agad inasikaso ng mga taga-Bucor ang release documents ni Biong. Wala akong kasalanan. Pero wala kayong kasalanan at dusa kayo ng 15 taon. Iyan ay kagustuhan siguro ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maya-maya lang, sinimulan na ni Biong ang kanyang biyahe kasama ang misis bilang malayang mamamayan. Nakakatuwa na ako'y nakakakita na ng sanga-sangang daan. Doon sa bilangguan, 15 taon, isang kalsada lang akin nakikita. Ito ang pinakamasayang Christmas na gift sa akin ni mahal na Panginoon. Magkakasama-sama kami. Sa pahayag ng star witness na si Jessica Alfaro sa korte, si Biong daw ang inutusan ni Hubert Webb na maglinis ng mga ebidensyang magtuturo sa kanya sa bahay ng mga Visconde. Sa pahayag naman ng dating girlfriend ni Biong na si Lolita Ferrer sa korte, si Biong daw ang nagsunog ng bedsheet at naglinis ng ibang ebidensya. Pero 19 na taon makalipas ang massacre, muli itong itinanggi ni Biong. Sila ang nagsunog ng mga kumot kuno dahil darating si after 2 days. Darating daw sa Visconde, baka raw ikamamaho. Yun mismo, kamag-anak mismo nagsabi. Pero sa akin, wala pong katotohanan yun. Walang akong sinunog na mga bagay. Ayon kay Biong, bago siya nakulong, inalok daw siya ni dating NBI Director Samuel Ong ng malaking halaga, house and lot, at scholarship para sa kanyang mga anak, kapalit ng pagsuporta sa mga statement ni Alfaro. Pumanaw si Ong noong May 2009. Kung papayag ka para mag-corroborate kay Jessica, bigyan kita ng 1.5, tapos bayad lupa, ang mga anak mo, kung ilan, binibigyan ng allotment, at gagawin daw akong agent ng NBI. Sa huli, sinabi ni Biong na ang nais lang daw niya ngayon ay makasama ang kanyang pamilya at nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang paglaya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. At sa punto po ito ay kausapin natin si dating Senador Freddy Webb. Magandang gabi po sa inyo, Senator Webb. Magandang gabi, Mel. Senator, nakalaya na nga po si Gerardo Biong na hinatulan bilang accessory sa Visconde Massacre. Ano po significance ito dyan sa kaso na inyong anak na si Hubert? Well, ito po yung opinion ko lamang. Ano po, yung kaso ni Biong po ay doesn't have to do anything with the main case, no? So wala pong kinalaman yung kaso niya dito po sa kasalukuyan na linilitis ng ating Korte Suprema. Naniniwala po ba kayo na inosente nga sa mga paratang si Biong? Kasi sinasabi po kasi na nagkaroon daw, siya daw naging driver at bodyguard ni Hubert at hindi siya yung nagsira daw ng mga ebidensya. Alam mo, Mel, ilang beses ko nang sinasabi noon, na si Biong ay hindi ko kakilala at sinasabi ni Alfaro, yung alleged witness, na si Biong daw ay aking driver bodyguard,
Alam niyo po, kung tinanong niyo si Byong kung katotohanan ito at sa sinabi niya na hindi, ay talagang kadahilanan na si Byong po ay unang-una, wala pong driver's license. Pangalawa po, hindi marunong mag-drive. Pangatlo po, kung siya po ay aking driver bodyguard, nasaan po ang preba na nanggagaling dun sa Parañaque Municipal or City Hall na nagbibigay ng assignment sa kanya, yung detailed information. Wala pong ganun na nangyari. Senator, katabi ko po si Mike Enriquez. Nais din niya kayong tanungin. Mike? Magandang gabi po, Senador. Magandang gabi po. Opo, si Mike po ito. Ano po kung napag-usapan Mike, kumusta po? Kumusta po kayo? Nagbabaka sakali lang po ako kung napag-usapan nyo ng mga abogado ninyo itong paghingi po ng Korte Suprema ng mga ilang araw pa bago nila ilabas yung kanilang desisyon. Ano po ang, kung meron man, ano po ang sinabi sa inyo tungkol dito ng mga abogado o sa mga napag-usapan nyo, Senador? Well, we don't object to that deferment, sapagkat kung humingi sila ng 1-2 linggo, kahit na 1 buwan, you know, Mike, we waited 15 years to have this case finally resolved. And finally, it's almost close to resolution. So kami po ay umaasa na finally mapapawalan sa ala po ang aking anak. Opo, Senador, isang tanong na lang po. Ano pong paghahanda kung meron man ang ginagawa ninyo at ng inyong pamilya sa kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Kay pabor man sa inyo o sa kabilang panig o paano, Senador? Hindi ko po nahuli-uli. Ulitin ko po. Opo. Sige po, Senador. Ano pong paghahanda kung meron man ang ginagawa ninyo at ng inyong pamilya paghahanda sa paglabas ng desisyon ng Korte Suprema? Ano man yung magiging desisyon, Senador? Well, kung ano man po ang magiging desisyon ay ito po ang may isang tao lang po may kinalaman dito ang ating Panginoon. We have put our faith, our trust with the Lord Almighty, and He knows best. Ano po? Sabi ko nga ilang beses kong inuulit, everything happens in God's time, and maybe it's about time that my son, who has not done anything wrong, is not involved, because from day one pa lang, Mike, sinasabi na namin na nasa Amerika siya, and this has been proven by 400 documents, 40 credible witnesses na nagsabi na indeed he was in the States at alam nila na kung kailan umuwi at kailan umalis po. Okay, dating Senador Freddy Webb, salamat po sa panahon binigay nyo sa 24 oras at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you. Kausapin po naman natin ngayon si Ginoong Lauro Visconde. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Visconde. Magandang gabi, Mel, at saka si Mike. Hanggang ngayon po ay pinaninindigan ni Gerardo Byong na hindi siya ang nagpasunog ng mga ebidensya dyan sa Visconde Massacre na naturingan. At sinabi pa niya na isa daw po ninyong kamag-anak ang nagpasunog ng mga ito. Ano po reaksyon niyo dyan? Well, alam mo naman, tinignan na ng ating korte yung mga aligasyon niya. Sino kaya ang pinaniwalaan? Yung statement niya o yung sinasabi ng mga testigo tungkol sa tunay na pangyayari sa pagsunog ng nasabing mga physical evidence. Ibig sabihin po ba niyan, tutol kayo dyan sa nangyaring pagpapalaya kay Byong? 15 years na daw po siyang nakakulong. Sobra na nga daw po yung sentensya sa kanya Well, Mel, sa katotohanan lang, siguro hindi alam ng marami yung tungkol sa kaso ni Byong. Aside from my case, which has been convicted for 12 years, he is also convicted by another court in a separate crime, which is also related to the Visconde case. It was one, Danilo Cayovit, an ex-convict who was about to executed by Byong sa isang pagkakataon kung saan may kasama siyang ibang pulis na tumistigo ng siya nga ay papatayin ni Byong kung kaya't nagabla sila at pagkakalam ko, he was convicted for and sentenced to 4 years in that case. Yun nga gusto kong tingnan ng ating Department of Justice at ng Director ng Bureau of Prison if that sentence of Byong
has been nag-reflect sa kanilang records. Ano? Kaya kami, ako actually, I don't have any, wala akong masasabi sa paglayang ni Byong kung talagang if he deserves it and he have na-enjoy na niya yung talagang maximum penalty is provided by the court, wala akong comment. Dapat sa aking computation, lumalabas na she should serve the prison term of at least 16 years. Ngayon, yung claim niya, nagtataka ko sa kanya at sa kanyang abogado, bakit lumagpas na pala, sinasabi niya, in 12 years na imprisonment siya, wala silang ginalaw. It's only now that lumalabas na overstayed siya sa New Bilibid Prison. Well, in fact, alam nila na 12 years lang pala ang dapat pagdusa ni o pagbayaran ni Byong sa kulungan. Kaya pinagtataka ko, bakit pinalagpas nila yung 12 taon at sinasabi nila ngayon overstaying. What can their lawyer say about my observation or comments on these facts? Pero sir, wala po ba kayong gagawin legal para dyan? Para yung sinasabi niyo sa amin, talagang makarating sa dapat na sa mga kinaukulan? Well, alam mo, just this morning, the BACC filed a sort of temporary restraining order with the Office of the Secretary of Justice, Secretary De Lima. And we are, aside from this, siguro naging medyo nahuli ng konti yung pagkapile ng BACC ng i-pending muna yung pagpapalabas ng release order because perhaps hindi nila sinabi namin sa aming request na paki-revisa lang yung records ni Byong. Yung sinasabing nakatuloy siya ng another 4 years doon sa attempted murder. Mr. Visconde, gusto din po kayong tanungin ni Mike Enriquez. Mike? Calauro, magandang gabi po. Good evening, Mike. Opo, isang tanong na lang po dahil sukat na po ang oras natin. Yung tanong ko po kanina kay dating Senador Webb, tatanungin ko po sa inyo, ano pong paghahanda ang ginagawa ninyo sa kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema kay panig man o hindi sa inyo o sa kabilang panig? Calauro? Well, the first thing that we have to do, ang napag-usapan namin, magsisimba lang, pupunta kami sa isang malapit na simbahan at doon kami magpapasalamat kaya ano man ang kainat ng kaso to. Kaya lang, ang inintay ko lang sa ating mga inihiling sa ating mga justices sa Supreme Court, sana madaliin nila. Ako naman, I'm prepared for the whatever decision that the Supreme Court will render. Sige po, Calauro, patuloy na lang natin tututukan ang kahinat na ng kaso. Malapit na Malapit na raw maglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Salamat, Calauro, at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat at yan ang pinaka-asap ko, pinaka-hintay. Magkaroon na ng tudok yung kaso to. Mga kapuso, ang inyong napanood sa 24 oras ay ang panig ng dalawang ama. Isa, ang kanyang anak ay nakakulong, ang isa naman nawala ng buong pamilya niya. Susunod! Sa China, batang nakikipagtaguan na trap sa washing machine. Ang DOJ nagbigay na ng taning para maaresto ang wanted na si Senador Panfilo Lacson. At mga batang nangangaroling sa kalsada, nagsulputan na naman kahit matagal na itong ibinabawal. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.